Ako po si number 42, Mata Doc Marites sa Balota. Bakit Marites? Dahil ang full name ko po ay Mata Richard Tesoro. So, to be short, Marites. Alam nyo namang Doc Marites ako ng social media. Okay, sige. Bakit po sa Senado? Ano po ang magagawa ng isang pediatrician? Ano pong alam nyo sa paggawa ng batas? Well, ako po'y naging assistant ni Doc Willie Ong ever since tumakbo siya. So, nung nagkasakit nga si Doc Willie Ong, ako yung isa sa unang tinawagan niya. The dream was to have a doctor to focus talaga sa health sa Senate. Sa daming problema kasi ng bansa, yung health nakakalimutan eh. Kasi ang daming problema eh. Pero ang doktor, kailangan health focus ka talaga. At hindi pa solve ang mga health problems ng ating bansa. Mahal lahat. So, kailangan ng doktor para tutukan talaga. Kaya ako pumasok. Kasi nga, nung nagkasakit si Doc Willie, I do believe kailangan may isa pang doktor. Kayo po, bukod doon sa pagiging doktor, kayo rin po ay vlogger. So, nung panahon ng Pangulong Duterte, hanggang ito, simula nung panahon ni Pangulong Marcos, isa sa mga concerns is yung mga vloggers who's entering into the field of, kumbaga, nagkakaroon na sila ng, biniblur nila yung linya between vlogging and journalism. Now naman, nakikita natin yung mga vloggers pumapasok na rin sa larangan ng politika, kung saan ginagamit ho nila yung kanilang popularidad para din makakuha ng impluensya o boto. Pero yun ho, hindi ho laging nag-equate sa kompetensya ng ating mga vloggers. So bakit to iboboto ng mga kapatid natin ang isang vlogger? Ano ho ba ang alam ninyo sa paggawa ng batas? Well, to be honest, I'm a doctor. So, ang linya ko po ay more on talagang health. Paggawa ng batas, siyempre, kailangan ko ng abogado. Pero kung sabihin yung abogado lang dapat sa 24 na senador, kailangan puro abogado lahat. I do believe kahit isa lang man lang sa 24. Kasi nung pagdating ng pandemic, naghabulan sila ng mga doktor kahit saan. Dapat ang doktor na sa loob na. Hindi lang sa labas lang yung information. So, I do believe hindi kailangan puro doktor. Yes, I do believe puro abogado. Pero to say na dapat walang doktor, I disagree with that. Kailangan at least may isa. Katulad ni Dr. Juan Flavier dati. Ano-ano po ang inyong mga isusulong kung sakaling papalarin po kayo? If there's too many, you can mention 2 or 3 po. Yung si Senator Bongo, believe talaga ako sa malasakit centers. Yung sa mga public hospitals, natutulungan yung mga bayad nila. I'm a pediatrician in a private institution. Yung mga private naman na patient, walang malasakit naman sa mga private hospitals. Ngayon, pupunta sila sa mga congressman, pipila sila doon, nagpa-admit na nga ng private, sila pa yung lalabas. I do believe there should be a balance. Kailangan din natin ng parang malasakit centers sa mga private institutions para ipapasok natin yung budget, hindi yung sila pa yung maghanap sa labas at pipila sa mga congressman. That's one. Autism, I really need to make laws for autism, matulungan yung mga may family may autistic. And then dengue is really my specialty. Ang daming namamatay sa dengue due to misinformation. And being a blogger, I am really focused also in defending the freedom of speech ng mga bloggers. So kailangan talaga tulungan na hindi basta-basta lang patahimikin ang mga vloggers. Na-mention po ninyo ang autism doon. And we know meron sa ating mga kababayan na apektado sa autism and yung mga nagbabantay rin sa kanila na apektado din sa kanilang kondisyon. Pero sasabihin ng mga mahihirap, ako dapat may pakialam sa autism. Ang pinoproblema ko, yung pagkain namin mamaya, yung bigas, yung presyo ng mga bilihin, yan, bakit ako dapat may pakialam dyan? So, babalik ako doon sa unang sagot ko, yung health talaga. So, I mentioned like, it should be like a malasakit center in a private hospital and also yung primary care. Mahal magpa-check up, mahal ang gamot. Sa Japan, 70-30. 70% ang ibabayad ng gobyerno, 30% lang ang sa may sakit. Or libre kung 16 years old and below. So, with that alone, tamaan lahat. Hindi lang autism, lahat. Because kahit mahirap ka, pero kung libre ang check-up mo, libre ang gamot mo, libre ang hospital mo, mayaman ang pakiramdam mo dahil health is wealth. Pinag-uusapan na rin po yung pagiging vlogger po ninyo. You recently attended the TRICOM hearing sa Congress. And ano po yung, we all know what went down there, no? And ano po ba yung reaction nyo doon sa mga taong nagsasabi na na-expose daw po yung mga vloggers na nandoon na talagang nagpapakalat lang po ng fake news? Ako po, I disagree na to declare actually all of us na sabing fake news peddlers. We do believe na kasi kailangan ng ebidensya para sabing fake news peddlers tayo eh.
there's some politics on it. Obvious naman eh. Karamihan naman, actually lahat kami nasa Pro Duterte group. So, for me, hindi siya malinaw na fake news peddler issue. It's more on a political thing na kailangan patahimikin yung mga nasa Pro Duterte group. Yun po ang aking paningin. Yun ba yung pananaw nyo talaga? O hindi kaya ito ay kaso din ng passing of opinion or passing of belief as fact and information? Hindi ba yun din yung maging issue? At siguro sa mas malaki yung usapin, ano ho, kung sakali kayong maging isang mambabatas, meron ba kayong ipapasang batas para ma-regulate po yung vlogging industry? Well, on the first question, yung na-express pa sila, I will agree na balance yun kung nag-invite din sila ng same number na anti-Duterte or pro-Duterte, na yun din ang kanilang titingnan na nag-fake news. So that committee was not balanced. Yun po ang aking opinion. I hope they will not take me from that. We have a lot of money but it's just going around sa ayuda. What if yung pera na yun, ilagay natin dyan? So you're against ayuda? Yeah. You're a Davaoenyo and ilang beses nyo rin po na naulit pong sa ating pag-uusap ngayon na pro-Duterte po kayo. And assuming that you believe in the Oplan Tokhang po ng ating Pangulong Rodrigo Duterte at that time. Yes. Okay, so what do you think about the EJ case being alleged to the former president? Well, it's still alleged. We cannot discuss that he is guilty of that. Pero ako, I'll just speak on my personal experience. From Davao City ako, when I was first year high school, ni-rape at pinatay ang aking first cousin. Hindi pa po mayor si President Duterte noon. So, kung kayo po hindi naka-experience noon, we are not on the same level. Pero kung naka-experience kayo na namatayan kayo ng relative, iba yung pananaw nyo eh. So, kami sa Davao, that was Davao City before. Maraming namatayan, maraming sinunog ang bahay, maraming ni-rape. When Duterte came in, tumahimik, naayos niya ang mga insurgency problems. That's why, sabi, pumunta ka ng Malacanang. The nation needs you. Ngayon, siyempre, with all of this politics, ginagawang mali lahat ng ginagawa niya. But the love of the people is The there. reason why I asked that po kasi sabi niyo po kayo ay kumbaga isa sa mga advokasya niyo ay mga karapatan ng mga bata. Pero kasama po dun sa mga reported po na namatay ay may 4 years old po na definitely minors, 'di ba? Definitely wala pong kinalaman sa droga. Well, yun na nga. The news says 30,000. Pero nung sa ICC, No, we're talking about the minors, Of like course. the 4 years old. of course, we have to respect the minors. That's a question that is, the answer will always be the same. Hindi ko sabihin, okay lang yung minors ma-involve. But you support the drug war. Yun na nga. The question is it proven? Is it proven? But do you believe nga that there were extrajudicial killings during that time? Well, it's not yet proven. Pero as it is, the way it was implemented, kung ano man yung nalaman po ninyo ngayon, do you believe na dapat magpatuloy itong Oplan Tokhang exactly the way it was implemented during the Duterte administration? Well, yung ginawa ni President Duterte tsaka ginawa ng mga pulis, hindi ko pwede kasing sabihin same yun eh. Like, pag sinabi ni President Duterte, pag naglaban, gawin nyo to. Tapos kung mayroong questionable na, naglaban ba yun? That's a big question. Should I blame that to President Duterte? I could blame that to nung sinabihan ng TAS. So, I'm not gonna put the President on what the police did. So you're But But saying it is the has- president ahead. oo. Kumbaga, regardless of how the Commander- president made the command, if it was a general instruction to do that, regardless of how possibly the people under him would perceive it, kung ganun yung pinagawa nila, hindi ba directly malilink mo pa rin yun sa Pangulo? Basta ako, I agree with the camera sa kanyang mga ano. Then if it should continue, lagyan ng camera lahat. But plus he has a lot of soundbites saying na pag naglaban, patayin niya. Sa kanya nang galing. Sa kanya po nanggaling It's yun. in interview na si PRRD niya dati. Sabi niya, if I will say, ikukulong kita based on the revised penal code, yung mga addict, mga criminal, hindi nila naintindihan. Pag sinabi kong gawin niyo yan, papatayin ko kayo. Natakot. So, ibig sabihin, he is leveling his speech to their minds. Hindi niya kayang, hindi daw effective pag sinabi niyang
tatakutin kita based on the revised penal code. Ibig sabihin, strategy niya yun. So you agree po, it should On the be strategy, scaring the criminals, yes. you So agree it you- should be implemented exactly the same way it was With the implemented. camera, with the camera. With the yun yung parang Body tweak cam. mo. Yes, yes. Para malaman kung totoo o hindi. Kasi nasa ano lang tayo lahat ngayon. So kayo, bilang isang doktor, tama ba ang intindi ko, ang approach ninyo halimbawa sa pagsawata nitong problema sa droga is to operate on fear instead of rehabilitation, working on what can be changed sa pag-uugali ng mga tao kung bakit kinakailangan magdroga. Para sa inyo, takot. Yeah. Doktor kayo, pero takot. I mean, Lee Kuan Yew, inalagaan ba niya mga kriminal? Sabi niya, pag nahuli yan at guilty yan, patayan sa akin. Lee Kuan Yew. Now, Singapore is the best city na ngayon, nation. So, ibig sabihin, for the criminals, takutin mo. Pero you have to apply the law. Hindi siya above the law tayo. Kaya sabi ko, lagyan ng camera para malaman natin kung nanlaban ba yun o hindi. But to say na ibibaby natin, kailangan may fear. Takot sila. Dapat hindi tayo ang takot sa polis. Ang takot ang mga kriminal sa polis. Now, you could apply psychology on that. And that's what PRRD did. Kontento po ba kayo, maiba naman po, no? Dito sa mga batas ng Pilipinas tungkol sa first 1,000 days ng bata o ang kalusugan at nutrisyon na Magnanay Act? Well, hindi totally contented. Kaya nga ako gustong pumasok. Kasi kailangan ng may doktor din talaga sa Senate. We have a lot of money but it's just going around sa ayuda. What if yung pera na yun, ilagay natin dyan? Then that would be a big difference. So you're against ayuda? Yeah. Okay. So, ang tanong na lang ho siguro, Doc, bakit ho kayo nararapat iboto ng ating mga kapatid? Well, I do believe kailangan ng doktor ang Senado, lalo na nung dumaan ang pandemic, and kailangan ng tutok sa health dahil nga hirap na ang ating health system compared to other countries na maraming libre. Kasi kung doktor, mas magfo-focus talaga sa health. So, I do believe yun ang pinaka-main ko. And that's my promise na pag ako'y na-elect, I'll focus on health and hindi ako masyadong ma-divert to a lot of things. But we know that it's still included. Alright. Yay. Maraming That's salamat it. po, Doc. Thank you po, Doc. Salamat, salamat. Thank you, Doc. Enjoy na enjoy. Nabitin pa nga no? Gusto ko pang makipagkwentuhan. And I do believe I've been honest, totally honest. So yun yung I do believe the achievement that I've done. And but it was really a good interview dahil nga mas nadadissect yung tatlo yung nag-interview, mas nadadissect yung gusto kong sabihin at saka yung mga information na gusto kong ilabas.